ang bulaklak. Bigyan po ninyo ako ng marami, ah. Para saan ba mga bulaklak? Wala naman ako alam na kapistahan, ah. Wala nga po. Pero sabi po ni Mr. Barrow para yung sa kaarawan ni Miss Sarah. Yung bagong estudyante sa paaralan ni Miss Minchin. Doon ba sa nababalitaan kong batang parang prinsesa? Opo, tsaka kung pwede po, pakidalian nyo. Oo, sige. Para sa kanyang kaarawan, bibigyan kita ng tawad. Maraming salamat po, tita. Hilahin mo pa. Oo, ito. Hayan, konti pa. Hayan na. Lottie, pakiabot mo nga yung karayom. Oo. Aray, natusok ako. Happy. Ay, pagod na ako. Lavinia, ikaw naman na sumulat. Hindi ako tutulong sa mga paghahanda niyo sa kaarawan ng mayabang babae na yon. Para kayong mga walang isip sa ginagawa niyo. Pasensya na, natagalan ako. Sino yun? Ano ba? Padaanin niyo ako. Sandali lang. Bagay na bagay sa birthday. Wow, ang ganda. Sobra na talaga to. Ipinaghahanda pa si Sarah. Ano ba nangyayari kay Miss Minchin? Kayo pala, Miss Minchin. Sana ipinatawag nyo na lang ako. Meron po ba kayo ipagagawa? Wala, James. Siguruhin mo lang na handa na ang lahat ng pagkain para sa pagdiriwang. Masusunod po. Sa abot po ng aking makakaya. Patikim nga. Masarap. Masarap ang luto mo, James. Sigurado magugustuhan ito ni Miss Sarah. Sarapan mo rin ang pagluluto ng iba pang putahe. Ako po ang bahala, Miss Minchin. Amelia? Amelia! Aba, kataka-taka. Hindi naman niya dati pinakikialaman ang paghahanda natin ng pagkain. Masaya ang disposisyon niya na para bang sarili niyang kaarawan. Hindi kaya ginagawa niya ito dahil tagapagmana si Sarah ng isang minahan ng mga brilyante? Gusto niyang mapalapit sa bata, hindi ba, Jane? Basta gagawin ko ang lahat ng trabaho kong magluto. Baka hihinga niya ng donasyon. Sana naman para madagdagan ang sahod natin dahil sa batang milyonarya. Sana nga. James, ano ka ba? Parang hindi ka kusinero, ah. Mariette, alam mo ba? Nagpapasalamat ako sa paghahandang ito sa akin ni Miss Minchin. Pero sobra naman yata. Mas gusto ko simple lang sana. Sa palagay ko, importante ka para kay Miss Minchin. Napansin ko kasi na magiliw siya sa mga batang talagang may kaya. Kayo ang nagmamayari ng isang minahan ng mga brilyante, hindi ba? Mariette, sa papa ko yun, hindi sa akin. Hindi ako komportable na tratuhin ako bukod tangi dahil doon. At tuloy! Wow! Miss Sarah! Miss Amelia! Wow! Bagay na bagay sa'yo ang suot mo. Ang ganda-ganda mo. Para kang prinsesa. Hindi naman po, Miss Amelia. Halika na sa labas at hinihintay ka na ni Miss Minchin. Gusto niya makitang suot mo ang bagong damit na binili niya. Becky, sabihin mo kay Peter na kailangan ko siya. Opo, Miss Amelia. Kahanga-hanga ka talaga, Miss Sarah. Tuloy! Ate, tapos na magbihis ni Sarah at suot niya ang bigay mo. Pumasok ka na, Miss Sarah. Ay! Ang ganda! Wow! Ang ganda niyan! Ang ganda mo, Sarah. Talagang mabuting mamili ng gamit sa mga mamahaling tindahan. Maraming salamat po, Miss Minchin. Titignan ko naman ang pag-aayos ng lugar ng handaan. Miss Sarah, natatangi ang paghahanda sa iyong karawan kumpara sa ibang mag-aaral. Isang marangyang pagdiriwang ang magaganap.
Siya nga pala, may dumating na regalo para sa'yo. Galing sa papa ko. Hindi siya nakalimot. Sige, bukas yan. Dalhin mo itong kahon kung saan ang handaan. Ngayon din po, Miss Minchin. At Miss Sarah, huwag mong kalimutang isuot ang mga perlas na bigay ko sa'yo. Opo, Miss Minchin. Ngayong tapos na ang pag-aayos ng lahat, pumwesto na kayo mga bata. Magsisimula na tayo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy Maligayang kaarawan sa'yo, Miss Sarah. Umalis ka na, Peter. Balik sa trabaho. Opo. Sandali lang po, pwede? Isang maliit na regalo para sa'yo galing sa amin ni Becky. Talaga? Wow! Salamat sa iyo, Peter. Inunahan pa tayo ng mga katulong, pumapapel. Mahirap lang sila. Ano naman kayo niregalo nila? Saan naman kaya ninakaw ng dalawang yan? Peter, Becky, ano pa ang itinatayo niyo dyan? Pwede po ba, Miss Minchin? Ano yun, Miss Sarah? Dahil sa kaarawan ko, pabayaan niyo maging bisita ko po sila. Hindi sila bagay dito. Miss Sarah, Ang ganda po na regalo na bigay sa akin nila Becky at Peter. Kahit ganyan lang sila, nagsikap po silang paligayahin ako. Gusto ko pong naririto sila sa pagdiriwang ng kaarawan ko. Nakikiusap po ako, Miss Minchin. Ay, Miss Sarah. Oo, ano, paing-paing. Tahimik! Ganda pa. Pwede ba tumahimik kayo? Miss Sarah, napakabait at maawain kang talagang bata. Sige, dahil sa karawan mo, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Maaring narito sila. Maraming salamat po. Becky, Peter, magpasalamat kayo sa kagandahang loob ni Sarah. Salamat, Miss Sarah. Ang bait ninyo. maraming salamat, Miss Sarah. Mga bata, karawan ngayon ang ating mahal na si Miss Sarah. Alam nating lahat na siya ang magiging tagapagmana ng mga brilyante ng kanyang ama. Kaya hindi ba dapat natawagin na natin siyang prinsesa ng mga brilyante? Ngayon pa lang ay nakikita na natin ang kanyang kabutihan. Naniniwala akong balang araw susuportahan niya ang mga mabubuting gawain tulad ng pagpapaunlad ng edukasyon at mga paaralan. Tulad ng Lalo lang eksklusibong iyaban yan. eskwelahang ito. Alam kong isa siyang taong marunong tumanaw sa kanyang pinanggalingan. Hindi niya malilimutan ang paaralang ito at ang kanyang naging mga kaklase. Maging mabuting kaibigan kay ni Sarah at muli natin siyang batiin ng maligayang kaarawan. Maligayang araw! Maraming salamat sa inyo lahat. Lalo na kina Miss Minchin at Miss Amelia. Hindi ko malilimutan ang paghahanda ninyo ito para sa akin. Masayang masaya ako. Muli, maraming salamat sa inyo lahat. Maligayang
ba siya sa inyong opisina? Ate, isang karangalan ng pagpunta niyang ito sa kaarawan ni Miss Sarah. Laging abalang taong yun. Attorney, salamat sa inyong pagdating. Nagsisimula pa lang ang kasiyahan. Saluhan niyo kami. Teka, Miss Minchin, hindi ako nagpunta rito para makipagsaya sa mga musmos. Ikinalulungkot kong may dala kong masamang balita para kay Sarah. Wow! Ang ganda, parang totoo. Parang pang prinsesa. Nakakatuwa. Parang pang reyna at panghari lang. Mga bata, naghihintay ng mga pagkain sa pagkainan. Pumunta na kayo doon. Huwag kayong magulo. Kumain na tayo! Wow, may dekorasyon gaya ng kwarto ni Miss Sarah. Wow, parang totoong-totoong lahat ah. Becky, may trabaho pa tayo. Halika na. Sandali lang, Peter. Tinitignan ko pang bahay ng manika. Ay, nako, babae ka nga. Mauna na ako, ah. Dito ba tayo mag-uusap? Bakit hindi sa tanggapan mo? Oo, mas mabuting dito na habang ang mga bata ay kumakain sa dining room. Ikaw ang bahala. Malaki ang ginastos nyo para sa kanyang kaarawan. Hindi dapat nangyari ito. Ha? Miss Minchin, sa ginawa nating paghahanda, nagtapon lang tayo ng pera. Tulad na lang na pinalabas natin galing sa kanyang ama ang bahay ng manikang ito. Pati ako nag-aksaya ng pera at pagod. Ha? Pero mapupunta lang pala sa wala ang lahat ng pagsisikap natin para sa kanya. Ano ba ang ibig mong sabihin? Isa sa mahalagang sumusuporta ng paaralang ito ang kanyang ama at nagbigay siya ng donasyon. Isa pa, Mr. Paro, lahat naman ng ginastos natin pwede mong singilin sa kanya dahil ikaw ang solicitor niya. Si Mr. Crew ay kilalang tao. Ama ni Sarah ang napabalitang may-ari ng isa sa mayamang minahan ng brilyante sa buong mundo. Anong brilyante? Anong minahan? Kahit nga pit ng baso ay wala silang pag-aari. Ang sabi, nasa India mga minahan, hindi ba? Mr. Barro, may nasabi kang isang malungkot na balita tungkol kay Sarah. Ano yon? Gusto kong marinig ang dahilan ng ipinunta mo dito. Tiyak na masusurpresa kayo sa sasabihin ko, Miss Minchin. Wala na silang mga brilyante. Wala nang mga minahan. Ano? Wala? Miss Minchin, isinugal ni Ginoong Crew ang lahat ng kanyang pera bilang kapital sa isang minahan na wala palang maibibigay ng mga brilyante. Ayun, nalugi siya. Imposible yon. Hindi lang yon, namatay si Crew. Dahil sa isang sakit sa kagubatan ng India, na hindi siya marunong mag-ingat sa sarili. Namatay si Mr. Crew. Ate! Ate! Amelia! Amelia, dalihan mo! Kumuha ka ng tubig, dali! Sandali! Mabuti na ako. Nabigla lamang ako. Miss Minchin, hindi katakataka magkaganya ka. Ako man ay hindi makapaniwala. Ilang beses akong tumiligrama sa India. Matagal nang walang sumasagot. Pagkatapos ay puro kamalasan lang pala ang mababalitaan ko. Ate, maupo ka lang. Ay, nako. Kung pwede sanang isauli pa ito. Nagabala pa akong gumawa ng sulat. Sana hindi na lang ako nagmagandang loob. Amelia, hindi ako makapaniwala. Humanda siya. Kailangan makausap ko si Sarah at malaman niyang isa na lamang siyang mahirap ngayon.
Amelia, ang yagit na yun ay kumakain ng masarap kong inihanda. Suot niya ang mamahaling damit at perlas na binigay ko. Ang laki ng ginasta ko para lamang sa isang dukha. Amelia, mabuti pang ikaw na magsabi kay Sarah ng lahat at palayasin mo na rin siya dito. Ate, huwag mo ko isubo sa gawaing yan. Pag mahirap gawin ako, laging ako. Huwag mo akong pagalitin, Amelia. Sige. Becky! Anong ginagawa mo sa ilalim ng mesa? Kasi, Ano ko bang bata ka? Lumabas ka dyan! patawarin niyo po ako. Kanina ka pa dyan, ano? Magsabi ka ng totoo. Tinitignan ko lang naman po ang bahay ng manika. Pagkatapos, Nang marinig kong paparating na kayo, nataranta po ako. ang ginawa mo, nagtago ka sa ilalim ng mesa? Opo. Kung ganun, kanina ka pa nandito, napakinggan mo ang pag-uusap namin ni attorney. Hindi ko po sadya. Ayoko po sana pero wala po akong magawa. Nakakaawa naman pala si Miss Sarah. Nakikiusap po ako, Miss Minchin. Huwag niyo po siyang paalisin dito. Parang awa niyo na. Wala na po siyang mapupuntahan. Gagawin ko po ang lahat para kay Miss Sarah. Tumigil ka! Sino ka para magsabi sa akin ng mga dapat kong gawin? Balikan mo ang mga gawain mo ngayon! Magtrabaho ka at wag mo akong pinangungunahan, ha? Sige na, magtrabaho ka! Opo, Miss Minchin. Amelia, halika na! Oo, ate. Mama Sarah, ito regalo ko sa'yo. Ano ba ito, Lottie? Basta alam ko gusto mo yan eh. Ang ganda. Salamat sa'yo, Lottie. Sarah, itong sa akin, pasensya na, bigay ito sa akin ng papa ko pero hindi ko kayang basahin. Salamat, Ermengarde. Huh? Tapos na ang pagdiriwang ng kaarawang ito. Bakit naman? Hindi pa nga tayo nakakapaglaro eh. Makakalit yata si Miss... Sarah! Ano po yan, Miss Minchin? May dapat kang malamang masamang balita tungkol sa iyong ama. Ha? Tungkol po sa papa ko? Patay na siya. Ano po? Hindi! Hindi! Ang sabi ni Atty. Navarro, namatay siya sa sakit sa malayong kagubatan ng India. Hindi! Hindi po totoo yan! At bakit naman ako magsisinungaling sa iyo, ha, bata ka? Iyon ang ibinalita sa akin ni Mr. Barrow na nakatanggap ng telegrama galing sa India. Galing sa India? At nalaman din niyang wala palang silbi ang minahal niya. Mahirap pa kayo sa daga ngayon. Malas mo lang ngayon, Sarah. Hindi naisip ng iyong mga magulang ang iyong kinabukasan. Namatay ang ama mo na walang iniwan sa'yo ni isang kusing. Hindi! Hindi patay ang papa